Aminado si Ministro ng Digmaan ng Amerika Pete Hegseth sa Kongreso na napupunta sa dead end ang digmaan kontra Iran at hindi alam ng White House paano ito tatapusin. Inamin ni Pete Hegseth na nagkamali ang administrasyon ni Trump sa pagsasabing walang baraha ang Ukraine at malapit na itong matalo sa digmaan kontra Russia. Sa huli, si Pete Hegseth ay nag-amblak pa ng $400 milyong na tulong militar para sa Ukraine na dati niyang hinarangan. Kamakailan, si kalihim ng depensa ng Estados Unidos na si Pete Hegseth ay unang humarap sa Kongreso mula nang magsimula ang digmaan ng administrasyon ni Trump laban sa Iran at naharap sa matitinding tanong mula sa mga miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan hinggil sa magastos na labanan. Sa huli, nang akusahan si Hegseth na niloloko niya ang mga Amerikano tungkol sa layunin ng digmaan, napasigaw siya at sinabing hindi lang kayang sabihin ng administrasyon ni Trump ang lahat. Sabi niya, hindi kami nandaraya, di lang namin sinasabi lahat. Tungkol sa pagkabigo sa gitnang silangan, tanong ni Pete Hegseth, sino ang may kasalanan? Siyempre mga demokratiko, hindi administrasyon ni Trump kundi sila talaga. Sa madaling salita, gusto kong pag-usapan na yon ang mga pagdinig sa Kongreso na tumagal ng ilang oras. Ako si Alexei Pichi. Sama-sama nating pag-usapan ng paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video. Magpapasalamat ako sa inyo rito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel, Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami agad nagpo-post ng balita. Kaya, $25 bilyong, iyan ang halaga na nagastos na ng Estados Unidos ng Amerika para sa digmaan laban sa Iran, ayon sa datos na inilahad ng Ministro ng Digmaan ng Amerika na si Pete Hegseth sa panahon ng kanyang pagdinig sa Kongreso ng Amerika. Kamakailan, unang humarap si kalihim ng depensa ng Amerika, Pete Hegseth sa Kongreso mula nang magsimula ang digmaan ng administrasyong Trump laban sa Iran at tinanong ng maraming miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan. Tungkol sa digmaan laban sa Iran, tungkol sa gastos ng digmaang ito, tungkol sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine at iba pa. Ang pagdinig noong Miyerkules ay tumagal ng halos 6 na oras kung saan ang mga demokratiko at ilang republikano ay nagtanong kay Pete Hegseth tungkol sa digmaan laban sa Iran, tungkol sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine at tungkol sa pagbibitiw ng ilang matataas na opisyal ng militar. Pauna ko nang sasabihin ko na sinubukan ni Pete Hegseth na umiwas at iwasan ng pagsagot at sa ilang pagkakataon ay nahuli siya ng mga kongresista. Magsimula tayo sa Iran dahil dito maraming kalokohan ang sinabi ni Hegseth. Ang pagdinig noong Miyerkules ay tumagal habang ang mga demokratiko at republikano ay nagtatanong tungkol sa Iran, sa digmaan sa Ukraine at sa pagbibitiw ng ilan. Noong Miyerkules, ilang oras kinuwestiyon ng mga demokratiko at republikano tungkol sa pagiging makatuwiran ng mga aksyon ng administrasyon ni Trump tungkol sa digmaan sa Iran at sa digmaan sa Ukraine. At ayon sa sinasabi ng Ministro ng Depensa ng Estados Unidos ng Amerika, na ngayon ay nagsasabing lahat ng mga pasilidad nuklear ay nawasak na at wala nang pagpapayaman ng uranium sa Iran. Kung ganoon, bakit hinihingi ni Trump ang digmaan sa Iran tungkol sa digmaan sa Ukraine at ang pagbibitiw ng ilan? Kung di umano'y naresolba na ang nuclear na problema nung nakaraang taon. Dito talaga nagsisimula ang kalituhan. Susunod, magbibigay ako ng CP mula kay Adam Smith. Dapat nating sinimulan ang digmaang ito 60 araw na ang nakalipas. Gaya ng sabi mo, dahil ang sandatang nuklear ay agad na banta, tama? Pero ngayon sinasabi mo na ito ay tuluyan na wasak. Sumagot si Hegseth na ang Iran sa kanyang sinabi ay hindi pa rin tumitigil sa kanilang mga ambisyong nuklear at mayroong pa ring libu-libong mga misil. Pagdinig Miyerkules, ukol sa digmaan. Tungkol sa Iran, tungkol sa digmaan, tungkol sa pagbibitiw, nagpasya na si Hegseth na huwag nang sumagot. Ibig sabihin, siya na mismo ang nagsabi na lahat ay nawasak na. Pagkatapos ay sinabi niya, teka, parang hindi tugma. Sabi niya, basta, tapos na, paalam. Batay sa datos ng Pentagon na inilahad sa Komite ng Sandatahang Lakas ng Kapulungan ng mga Kinatawan sa pagdinig noong Miyerkules. Sa budget ng administrasyon para sa 2027, umabot na sa $25 bilyong ang nagasto sa digmaan at ang gasto sa depensa ay aabot sa record na $1.5 trilyong sa susunod na taon ng pananalapi. At habang ang mga Republikano ay nagtatanong tungkol sa digmaan laban sa Iran at nagpahayag ng suporta sa operasyon ni Trump laban sa Iran. Tungkol sa digmaan at pagbibitiw ng ilan.
Ang tagapangulo ng pinagsamang komite ng mga hepe ng kawani tungkol sa tumataas na gastos sa digmaan na ito at napakalaking pagbabawas. Noong Miyerkules, tumagal ng ilang oras kung saan kinuwestiyon ng mga Demokrata at Republikano ang mga aksyon ni Pangulong Donald Trump kaugnay ng mga kaalyado at ang pabago-bagong paliwanag niya tungkol sa sigalot, tungkol sa digmaan at pagbibitiw ng ilan. At sinimula niyang pagsabihan ang mga mambabatas na humihingi sa kanya ng mga sagot. Ibig sabihin, gigil siya dito. Naglalaro lang kayo ng politika, hindi niyo naiintindihan na nanalo kami. Sa totoo lang, ayon pa sa mga susunod na sipi ni Exta, pinakamalaki. Noong Miyerkules, tumagal lang halos ilang oras kung saan malaki ang nangyari. Ang kalaban na kinakaharap natin sa yugtong ito ay ang mga padalos-dalos, walang saysay at talunang pahayag ng mga kongresistang demokrata. Tinanong ng mga Republikano si Hegseth tungkol sa digmaan sa Ukraine at pagbibitiw kung saan parehong partido ay nagsabing ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay sumasakit sa bulsa ng milyon-milyon sa Estados Unidos. At dito, magbibigay ako ng isang napaka-interesanteng pangyayari. Ibig sabihin, si Kongresista John Garamendi ay nagsabi, at ito ay isang sipi Ginoong Hegseth, pinag-uusapan ninyo ang digmaan sa Iran, sa digmaan sa Ukraine, at sa pagbibitiw ng ilan. Bilang sagot, sinabi ni Hegseth, at ito ay isang sipi para kanino man noong Miyerkules na tumagal halos kung saan ang mga Demokratiko at Republikano ay tungkol sa digmaan sa Iran, digmaan at pagbibitiw ng ilan. Успеха этой войны. Ang mga pagdinig kung saan ang mga Demokrata ay nagtatanong kay Pito Hegseth tungkol sa digmaan sa Iran, sa digmaan sa Ukraine at sa pagbibitiw sa landas patungo sa tagumpay ay mga Demokratiko rin. Sino ang may kasalanan sa mga problemang lumilitaw sa digmaan? Mga Demokrata. Pero kahit walang malinaw na tigil putukan at di natutupad ang mga estratehikong layunin, iginiit ni Hegseth na nananalo pa rin ang Estados Unidos sa digmaang ito. Inilarawan niya ang mga pag-atake ng Amerika laban sa Iran bilang isang nakakagulat na tagumpay at ng akong, ayon sa kanya, hindi tulad ng mga hangal na nakaraang administrasyon. Hindi ito magtatagal ng mga taon at dekada. Sa uli, hindi na nakapagpigil si Kinatawan Chrissy Hulacan at sinabi niya ayon sa kanya, Ginoong Hegseth, mas marami pa kayong sinabi at galit na inilaan sa pagkondenya sa mga Demokratiko kaysa kay Xi Jinping at Vladimir Putin na pinagsama. Para sa akin, malinaw ang ipinapakita ng pagpili ninyong ilaan dito ang inyong oras at mga salita. Kasabay nito sa pagdinig sa Kongreso ng Estados Unidos, naalala ang pahayag ni Pangulong Donald Trump na walang baraha ang Ukraine at dapat agad makipagkasundo sa Moscow, kundi ay matatalo sila. Tinanong ni Kongresistang Demokratiko Adam Smith ang pinuno ng Pentagon kung nagkamali ba ang Estados Unidos sa pagtataya ng kakayahan ng Ukraine. Sabi niya, sinabi ninyong walang baraha, pero parang may mali. Susunod ay sipi mula kay Smith. Isang taon na ang nakalipas, sinabi ninyong wala ng baraha ang Ukraine at kailangan makipagkasundo. Pero maliwanag na hindi pala yon totoo. Anong hindi ninyo nakita? Hindi ba ninyo nakita kung anong nagawa ng Ukraine nitong 14 na buwan? Sa simula, umiwas ang ministro ng Depensa at sinabing walang pagkakamali sa mga naunang pagtataya. Pero hindi pa rin niya diretsong sinagot ang tanong ng kongresista. Pero mabilis niyang inilihis ang usapan papunta kanino? Tungkol ito sa mga Demokrata at kay Joe Biden. Babanggitin ko ang sinabi ni Pete Hegseth at uulitin ang kay Adam Smith. Sabi ninyo, walang baraha ang Ukraine kahit 14 na buwan na ang lumipas. May hindi nagtugma. Paano mo ito ikokomento? Nagkamali ba kayo sa pagkalkula? At sumagot si Hegseth, wala kaming nakaligtaan. Hindi na babanggit sa komiteng ito na walang pananagutan si Joe Biden sa pagbibigay ng ating daan-daang bilyong dolyar na arma sa Ukraine. Naniniwala si Pangulong Trump na kailangan magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan sa Russia at Ukraine na pabor sa dalawang panig. Hindi sumuko si Kongresista Adam Smith at nilinaw niyang tinutukoy ang estratehikong pagsusuri ng sitwasyon. Parang sinasabi niya, pakinggan ninyo, 14 na buwan na ang nakalipas, sinabi ninyo na walang tsansa ang Ukraine, na malapit nang manalo ang Moscow, na walang alas ang Kyiv at na mas mabuting sumuko na lang ang Kyiv. Pero lumabas na hindi naman pala ganon. Bilang tugon, pangkalahatan lang ang sagot ni Hegseth. Narito ang CP. Sa tingin ko, matapang ang mga Ukrainyano. Pinahalagaan ko ring nagbabayad ng Europa para sa mga armas na ibinibigay namin. Yun lang.
Hinarap ng kalihim ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos ang matitinding tanong sa pagkatanggal kay General Randy George, pinakamataas na opisyal ng hukbong katihan. Isa siya sa matataas na opisyal ng militar. At bilang tugon at ilang beses naming tinanong siya, sabi namin, bakit ninyo tinatanggal ang mga general? Anong nangyayari? Bakit ganito ang nangyayari? Laging pinuputol ni Hegseth ang mga kongresista at paulit-ulit na sinasabi ng nakangiti, kailangan natin ng bagong pamunuan. Tinanong siya kung bakit niya tinanggal ang opisyal. Sabi niya, kailangan ng bagong pamunuan. Nung tinanong kung bakit tinanggal si Randy George, yung pa rin ang sagot niya. Paulit-ulit lang, parang sirang plaka. Sa madaling sabi, malinaw na ang administrasyon at mga ministro ni Trump ay nasa ganoong euphoria. Iniisip nila na hindi sila obligado na managot sa kahit sinong kongresista. Hindi nila kailangan magpaliwanag ng kahit ano sa kanila. Parang, kung ayaw ninyo, paalam na lang. Ngayon, nagpasya kami ang panalo. Kung tingin nyo hindi kami panalo, sino kayo? Traitor kayo, kampi sa kalaban. Ganyan ang pagdinig ng kalihim ng tanggulang pambansa ng US sa Kongreso. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel at i-like ninyo ang episode na ito. Mga kaibigan, kung susuportahan ninyo ang YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Pwede ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription bilang sponsor gamit ang mga link at mga detalye sa pagbabayad sa deskripsyon ng video na o sa QR code na nasa inyong mga screen. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.